All time lapse. Let's get this. 2025. January? Yeah, I see. Which one? This two? Yeah. Two close. हुन्छ काका हुन्छ Kaka, Pastor Kaka. No, this one. Ah. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. I'm back. So, maraming salamat sa paghihintay nyo sa panibagong post ko na to. So, iyon, nagpahinga kami ng for few days. So, bale, today, galing kami sa church. So, ngayon ako mag-start ng vlog after the few days break. So, ayun nga, since my last post na sinabi ko sa inyo na pumanaw ang aking tatay. So, mahirap humarap sa camera ng nagluluksa ka. Kaya, nag-take ako ng few days para at least hindi ko
maipakita yung sad vibes ba? Kasi gusto ko lagi good, hindi. Enjoy lang yung vibes, kumbaga. Parang masaya palagi. So, kaya iyon, thank you sa paghihintay nyo. At start na ulit tayo ng mga vlogs ko na lakad-lakad, kain-kain, luto-luto, buhay dito sa Nepal. Ano pa ba? Sabi lang kwento ko lang sa inyo yung nangyari this past few days. So, last Saturday, nung malaman namin na, ayun nga, pumanaw ang aking ama. Actually, biglaan siya kasi hindi namin ini-expect. A day before, nakausap pa namin siya, malusog siya, ganon. So, suddenly, the next day, yun nga, pumanaw siya. So, everybody, sa buong pamilya namin na-shock kami. Kaya, hindi ko kinaya na mag-vlog para sa aming daily vlogs. Kaya, nag-take kami ng time. At least, para mapagluksa din namin. So, yung tatay ko is 84 years old na kaya, and sa tulong ng mga relatives, ng family, ng mga kaibigan ninyo na nag-condolence, kumbaga, hindi ganun kabigat sa dibdib dalhin. Kasi siya alam namin na masaya na siya ngayon, wala na siyang, anong tawag dito? Wala na siyang sakit na nararamdaman. So, thank you sa lahat po ng tumulong, sa lahat ng nakiramay sa aming pamilya. Ayun lang. So, back to normal na tayo. And pakita ko din sa inyo kasi, syempre, hindi ako nakauwi. Sadly, hindi ako nakauwi ng Pinas. Pero, alam ko na naiintindihan naman ako ni tatay kung bakit hindi ako nakauwi. But then, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginawa ko this past few days habang nagluluksa kasi ang hirap, mahirap as in, alam ko, nafe-feel nyo ako. Parang ganun. So, yun, after siguro Saturday nung nalaman namin, excuse me lang. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, bali Thursday kasi nilibing, so si tatay, so Thursday, Friday, Saturday, medyo nakaka-cope up na kaming family kasi sa dala ng prayers nyo, condolences, lahat ng kumbaga, thank God kasi ang smooth ng process. As in, sobrang gaan lang sa amin. Hindi kami ganun nabigatan dahil na rin sa mga prayers nyo, sa mga prayers ng church namin, sa prayers ng mga family. Lahat as in, sobra. Hindi kami pinahirapan ni tatay. Yung kung ano yung ginawa ko actually 1 day, 2 days talaga as in wala akong ginawa. Pero syempre, since nanay ka, kahit nagluluksa ka, kailangan mong kumilos para sa anak mo, ganun. So, ayun. Yun lang ang aking backstory para sa mga para sa mga nagtatanong kung bakit ako nawala ng few days. So, ngayon, nagpa-plan kami for tomorrow ng small gatherings. Kumbaga parang hindi siya matatawag, ano ba tawag doon? Parang, ano ba tawag doon? Padasal, iyon. Padasal kay tatay bukas. So, mamimili kami ngayon ng mga iluluto para bukas at yung mga gagamitin na din. Kasi nag-invite kami ng some people na para sa padasal bukas ni tatay. Actually, 9 days niya na bukas. So, tara, sama ko din kayo kung ano-ano yung mga bibilin namin. At, ayun, maraming salamat ulit sa inyong paghihintay. Okay, so time check. 3:30 ng hapon, lakad na tayo papunta ng bili tayo ng baboy
Baboy, saka manok muna yung bibili namin. Bili kami 5 kilong baboy. At saka 4 na kilo sigurong manok. Ayan ang park. Baka na-miss nyo yung park. Ayan. Ang daming tao kasi mga nagpapainit sila. Kita nyo ba? Ayan. Tapos ang daming gustong matutong mag-drive. Ayan. Okay, so, ginagawa dito, Dati itong school. Ngayon, na siya? Paupahang bahay. So, bale, anong tawag doon? 90 degree kami ngayon, pero pag nasa loob ka ng bahay, malamig. Pero pag nasa labas, kasi may araw. So, ayan, nakaano lang. So, ito, lakad lang tayo papunta dun sa bilihan ng sa bilihan ng baboy. Ayun, daming tao sa park. So, ayan, andito kami. Dito banda sa may Dobicula side. Malapit lang naman yung bilihan. Okay lang maglakad kasi tagal naming hindi naglakad, no? At saka pampainit na din. Tumaba. Sabi niya tumaba daw ako. Oo, na-feel ko ang taba ng mukha ko. Siguro 1 linggo lang ako. 1 linggo, walang lakad. Alam ko dito yun dito lang yung banda. Eto. Ayan yan shop na yan. Ayan. Yung baboy dito may maiitim. Local yan. Eto, baboy lang siya, special. So, tingnan natin kung meron sila. Okay, so tapos na kami dito sa baboy. Medyo natagalan lang kasi kinat niya pa yung 5 kilo. Doon naman tayo sa chicken. Punta naman tayo dito sa suki naming tindahan ng chicken. Hindi ko sure magkano ang per kilo ng chicken. Pero sa baboy, ang per kilo is 680 rupees. Lapit lang So, ayan na yung yung tulay, tapos doon na yung bahay namin. Malapit lang. Ano yan? May mga numbers na tong mga puno. Of the forestry, I think. Because you know why? Oo. In Nepal, the forestry is very, very strict. You know, when they grow and there is certain age of tree, Oo. they will give number. Oo. Beside the roadside. Din dito ang mga ganito. Ayan. Umiiyak siya. Anak yun nung ang tagdan yung may-ari nung grocery na binibilihan namin. So, ayan, papunta na tayo ng bilihan ng manok. Sarado dito kami sa likod pupunta. Pwedeng tawagin sa likuran. Yung taxi na yon, dati, nung wala pa kaming sasakyan, laging siya yung siniservice namin, yung tinatawagan namin. Kaya nag-offer siya, sabi niya, kung pupunta kayo dun sa Chok, tara, sakay na kayo. Ganun. Kakatuwa. Wala? He's outside, yeah. Wala. Mamaya na lang, balikan natin. Nasa labas daw. So, uwi muna tayo. Then, magsusulat, lista natin kung ano yung mga kung ano yung mga kailangan bilhin. Tapos, ulit
labas tayo. Okay? Maya naman ulit. Essere kirpini sama da. Say hi to my vlog. Hi. Her name is Bindu. How old are you? So, ito, bibili ako nito. 30 rupees lang daw. Bili tayo. Parang madaling masira. Pang ano to ng ghee, pang sala. Pagka yung ghee niluluto ko, kailangan siya kasing salain. Ayan. So, bili tayo nito. Tapos, ano pa ba mabibili? May lipstick siya doon. Only this, I think. Ano ito? Oo. This one before on your. Ito na lang, red. Only this lang. Yes, everything. Ito pang tika to, itong mga to. Ayan o. Ito yung mga nilalagay dito sa noo, pantika ng babae. Pagka ano. Okay. Ito lang. 1 hour later. Okay, dito ulit kami. Medyo marami kaming bibiling mga sangkap, gulay, harina. So ito yung listahan namin, mostly gulay, tsaka yung pang pulaw. Pulaw is para siyang fried rice, pero may mamasa-masa siya. May mga spices. So punta muna kami ng Nido Pool kasi doon yung doon namin bibilin yung harina kasi medyo mura doon. After noon, punta kami sa may gulayan. Tapos yung pulaw masala. Medyo marami-rami siya. So tara, sama kayo. Mostly gulay lang naman. So, andito na tayo sa may So, andito na kami. Dati ko na siyang na-vlog nung namili ako ng Medyo walang parking sa side na to, kaya kailangan mabilisan lang. Ito, dito kami namimili, oh. Doon kami nag-park. Bili kami ng green peas at saka harina. Yeah, oh. May munggo. Ayan. Tapos ito, ayan. Lalaki ng broad beans. Ito hindi ko alam ano to. Ayan, oh. Tapos ito garbanzos yan. Bitter is munggo, oh. Munggo. Kaya munggo. Oh. Pwede? Oo, little bit lang, half kilo. Bili ako ng munggo kasi masarap to. Yun nila, ilalaga lang, tapos lagyan ng konting gatas. Eto, tingnan nyo, oh, ginagawang sangkaka to. Jaggery ang tawag. Muscovado ba? Hindi. Basta parang ganito yung ginagawang sangkaka sa amin. Hindi ko sure kung Tagalog yung sangkaka kasi sa Bicol, yun eh. Sangkaka ang tawag. Yung minatamis siya. May nakita akong sotanghon, no? Masarap to pang chicken. Chicken sotanghon. Sa mga dry. So, ayan. Tapos na tayo dun sa sa mga harina, yung mga ganong klase. Dito na tayo sa gulay naman. So, papunta na tayo ng gulayan at saka milk na nakabili na din kami ng gatas. Mostly gulay na lang. Tapos tingnan nyo yung way namin. Ang catered nitong So, inikot lang namin yung Nido Pool. Eto na ulit tayo. Dito kami galing kanina. Ayan. So, dito naman tayo sa May Chow. Okay, so dun kami nagpark sa kabila kasi sa banda rito walang parking. Bale, namimili siya dun ng pulaw masala.
Tapos pupunta na kami sa may gulayan. Bili kami ng mga gulay. Hintayin ko lang siya. Tapos sumili rin kami nito acid. Panlinis. May bisita. Okay. May nakita akong avocado. Ang lalaki, oh. Ayan. So, ang 1 kilo daw is 350. Bili tayo ng 1 kilo. Actually, maraming prutas sa bahay. May mansanas, may orange, at saka, ano pa ba yun? May saging din. Kaya lang, Pear. ito pear, oh. Pear. Pear. Oo, pear siya. Kaya lang favorite ko din kasi yung avocado. Tapos nakita ko ang lalaki. Ilang piraso ang 1 kilo, B? Nothing free. 3 piraso, 1 kilo. At ang 1 kilo is 350. Ang lalaki din ng bayabas nila, oh. Well, 1 kilo natin kasi wow. Ayan na. Okay, kuha tayo ng mga gulay. Banda is cabbage. 2 kg, oh, banda. Ayan ang lista. So, 2 kilong cabbage. Mula, no? We have mula na, no? Wow, ang dami. Why? Cabbage for what? This is a pickle. Pickle. Gaja. We have already, no? Half kilo will get it. Tapos ito. Mula is labanos. Gajar is Sana this. Saudi, oh? Okay, gajar. And then onion. Kuha ako ng tomato. Ayan. Ang liliit ng kamatis. Oh. Oy, mura lang. 80 rupees na lang siya ngayon. 'Di ba naalala nyo sa mga previous vlog ko, ang presyo ng kamatis before was I think 160. So ngayon 80 na lang siya. Nangalahati. Ganto talaga dito, paiba-iba yung yung presyo ba. Kuha ko kasi naman kasi iluluto na din naman. So mga ripe yung kukunin ko. Sarap tong gawing achar, maliliit. Let's make too much, no? Nice achar. Pag kumukuha siya, okay na siguro to. This one, no? Enough? Onion, tomato, garlic. Okay, so tapos na namin bilhin lahat. Daanan na lang namin yung manok kasi kanina diba sarado. So yun na lang. Then uwi na tayo. So andito na kami ngayon sa Manukan. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.